Patuloy pa rin pong umiiral ang habagat o southwest monsoon sa may kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Bigla itong lumalakas at kung minsan naman ay bigla pong humihina. Gayun din, may panibagong low pressure area tayo na minomonitor sa may silangang bahagi po ng Central Luzon at dito po sa may kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Alamin din natin ang mga lugar na apektado ng yellow warning dahil sa habagat o southwest monsoon. Lahat po ng mga yan ay ating aalamin, pero siyempre bago yan, huwag niyong kakalimutan na i-like, i-subscribe at i-share ang ating update para mas marami ho ang makapanood. Ako po muli si Kuya Francis, ang inyong araw-araw na kasama sa lagay ho ng ating panahon. Ngayon po'y araw na ng Lunes, August 17, 2026. So ngayon po dito natin sisimulan. Ang habagat po ay lalakas tapos bigla pong hihina dahil po yan sa apat na dahilan. So alamin muna natin kasi maraming naguguluhan Ang sinasabi hihina na daw yung habagat tapos bigla naman pong lalakas. Para hindi ho kayo maguluhan, ito po ang mga dahilan kung bakit biglang lakas at biglang hina ang habagat. Unang-una, humihina po o lumalakas ang habagat dahil sa mga bagyo na nakapalibot po sa loob at sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At itong mga nakarang araw, wala tayong bagyo sa loob ng PAR. Gayon sa labas meron man, pero naging isang factor yon para kahit papaano lumakas ng kaunti ang habagat. Pero hindi ibig sabihin, yun ang pinakadahilan kaya tuluyang humihina o lumalakas ang habagat. Ito po yung pangalawang dahilan. Dahil po sa low pressure area. Ngayon po, present ang LPA dito po sa misilangan ng Central Luzon. Meron pa sa kanluran na siya ngayong nagiging dahilan kung bakit nagiging mas aktibo ang habagat o southwest monsoon. Ang pangatlong dahilan naman kung bakit paiba-iba ang lakas o hina ng habagat ay dahil po sa direksyon ng hangin nito. Tandaan po ninyo, ang habagat ay hindi steady lamang ang hangin nito. Tumataglay ito ng 35 to 50 kilometers per hour na lakas ng hangin at kapag bumugso naman, mas malakas pa sa signal number 1 na kategory ng bagyo na meron pong lakas na 62 to 88 kilometers per hour. Ang habagat po mga kaibigan ko, mga kababayan, parang hangin po yan na nagpapump on and off po yan. Kaya minsan humihina sa loob ng 3 hanggang 4 na araw at sa susunod na araw bigla namang lalakas dahil po yan sa pagbabago ng direksyon ng habagat o southwest monsoon. Yung panghuling dahilan o pang-apat na dahilan kung bakit biglang lumalakas ang habagat ay dahil po sa pagtama nito sa ating mga kabundukan, lalo na po ang bundok ng Sierra Madre at ng Cordillera. Kapag tumama po yung habagat doon, kumakalat yung hangin nito at yung dalang tubig ng habagat ay nai-spread out po, lalo na po sa kanlurang bahagi ho ng ating bansa. So yun po yung mga dahilan. Pero sa ngayon ho, nakikita natin medyo matatagalan pang mawala ulit o humina ang habagat dahil may panibagong low pressure area po tayo na minomonitor na tumataas din ang tsansa na maging tropical depression o mahinang bagyo. Ngayon, ito pong LPA na ito ay meron pong lokasyon sa huling pagkatala, 1,385 kilometers east of Central Luzon. Ito po ay mataas ang tsansa na maging tropical depression o mahinang bagyo anumang oras po. For sure, sigurado ngayong araw po na ito ay magiging tropical depression ito o mahinang bagyo. Gayun pa man, may isa pa na nakikipaghabulan sa may bandang kanluran bahagi po ng Luzon. Isang LPA din na mataas din ang tsansa para maging tropical depression o mahinang bagyo. Ganito po, kapag kung ano man ang mauna dyan, itong LPA na nasa kanluran o nasa silangan ng Central Luzon, alin man sa dalawa ang mauna na maging bagyo, tatawagin hong bagyong Neneng. And then, yung isa, magiging extension o trap na lamang po ng magiging unang bagyo. Tandaan nyo mabuti, ang susunod na bagyo ay tatawagin pong bagyong Neneng, pang-14 na bagyo po ngayong 2026 at pang-3 naman po ngayong Agosto. Ngayon, tinatanong ng mga kababayan natin kung eto bang panibagong sama ng panahon na tatawagin bagyong Neneng ay magpapalakas ulit sa habagat o southwest monsoon. Tulad na aking sinabi doon sa unang dahilan, bagyo ang isang dahilan kaya lumalakas hong habagat o southwest monsoon. So meaning to say, lalakas ulit ang habagat o southwest monsoon at pwedeng mas magtagal pa po ito. Pero sa pagkakatong ito, ang nagpalakas o nagpa-enhance ng husto sa habagat ay yung mga typhoon at super typhoon category. Ito pong banta ng panibagong bagyong tatawagin Neneng, hindi naman po ito nakikita na lalakas sa pagiging typhoon o super typhoon category
category. Pero kinakailangan pa rin po natin mag-ingat dahil nagbabago ang lakas po ng isang sama ng panahon. Ito po, no, karaniwan kasi yung mga typhoon at super typhoon na nagdadaan po sa atin, no, ay nagsisimula sa labas po ng par bilang isang tropical depression, nagiging tropical storm, and then bago yan pumasok o lumapit sa ating Philippine Area of Responsibility, malakas na bagyo na ho yan. Pero iba naman, kapag sa loob ng par agad na buo ang isang mahinang bagyo, and then kapag tumama sa kabundukan, humihina po yan. Kaya nga po, kung hindi kayo nagtataka, no, ganito po ang nangyayari. Lahat po ng mga super typhoon na nabuo sa may bandang silangan ng ating bansa simula po ng 2026, Super Typhoon Sinlacuo, Super Typhoon Inday, Super Typhoon Francisco, lahat po yan ay hindi po nagkaroon ng direktang epekto sa ating Philippine landmass o sa ating kalupaan. Dumampi lamang yun, lumihis lamang po, pare-curve ang nagiging direksyon. And then yung mga mahihinang bagyo ay nagkakaroon ng landfall o pagtama po sa ating kalupaan. At nangyayari po yan kapag habagat season. Ang habagat season po mga kababayan ko, sa mga hindi nakakalam, hindi pa po tapos ha. Yan po ay nagsimula nung June at matatapos po ngayon pong September. Medyo matagal-tagal pa po. Pero nangyayari naman sa habagat ay yung monsoon break. Ano ba yung monsoon breaks? Explain ko pong mabuti ng mabilisan. Ito po yung paghina o pansamantalang pagkawala ng habagat kapag walang bagyo sa loob at sa labas ho ng ating Philippine Area of Responsibility. So nangyayari yan usually pinakamatagal 1 linggo basta wala hong bagyo sa loob, sa silangan o bandang kanluran, basta wala hong bagyo na magpapalakas o magpapatrigger sa habagat. Ito naman ang dahilan o ito lang ang mga paraan para humina ang habagat. Kapag 3 hanggang 5 araw na walang LPA o walang bagyo, ang habagat po ay magtutuloy-tuloy po ang paghina nito hanggang sa mangyari yung tinatawag natin na monsoon break. Kapag monsoon break naman, pumapalit naman ng easterlies o yung malinsangang hangin na nanggagaling ho sa karagatang Pasipiko. Yun po ang nangyayaring senaryo. Ngayon, tuloy-tuloy po tayo. Medyo mahaba itong update natin dahil nga po ini-explain ko pong mabuti. Sa tinatawag po natin nilabas ng Pag-asa na forecast weather condition, narito po yung mga lugar na apektado ngayon ng habagat o southwest monsoon pa rin na pabugso-bugso po talaga. Sa area pa rin po mga kababayan ko, dito po, natignan natin, sa area po ng Ilocos Sur, sa May La Union, kasama po ang Pangasinan, Zambales at Bataan, dahil pa rin po sa habagat o southwest monsoon ay makakaranas po yung mga lugar na yan ng occasional rains o yung mayat-mayang mga pag-uulan na minsan ay nasasamahan ng mga bugso ng hangin o malalakas ho ng mga pag-uulan dahil po yun sa habagat. At in-explain ko na nga yung dahilan kung bakit yan biglang lumalakas. Sa area naman po ng Metro Manila, sa Cordillera Administrative Region, kasama po ang Ilocos Region, ang Ilocos Norte, ang Batanes, kasama po ang Cagayan, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Tarlac, kasama ho ang Pampanga, kasama ang Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, ang Rizal at Occidental Mindoro. Dahil pa rin po sa habagat o southwest monsoon ay apektado po ng cloudy skies ngayong hapon po ng Lunes na mayroong mga scattered rains and thunderstorms o yung kalat-kalat na pag-ulan na minsan ay may kasamang pagkulog at pagkitlat dahil po sa habagat o southwest monsoon. At dahil nga po ngayon ay mas kumalat ulit ang hanging habagat dahil nga po sa mga sama ng panahon, LPA, Tropical Depression na nakakaapekto ngayon, pati po ang ilang bahagi ng Eastern Visayas ay naapektuhan na po ng habagat o southwest monsoon. Sa nalalabing bahagi naman po ng Mindanao, localized thunderstorms naman ang dapat bantayan dyan at ang local thunderstorms medyo malakas din kapag naranasan natin. Ito po yung may mga malalakas na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat at malabagyo din po talaga ang nagiging epekto nito. Ngayon po, alamin naman natin dahil meron pa rin po tayong yellow warning na nakataas dahil po sa habagat o southwest monsoon. Alam nyo yung mga kababayan natin nagsimula na maglaba kahapon ho kasi umaraw nung linggo ng umaga sa tanghali and then pagdating ng hapon bigla naman pong umulan. Like ko sinasabi, hapon hanggang sa gabi talaga madaling araw yung pag-atake po ng habagat o ng southwest monsoon. Ngayong hapon po ng Lunes, meron ho tayong 50 to 100 millimeters na dami ho ng pag-uulan dyan po sa may Ilocos Sur, sa may La Union, kasama ho ang Pangasinan, Benguet at sa area ho ng Zambales. Pagdating naman po ng Martes ho ng hapon, meron din tayong 50
50 to 100 millimeters na dami ho ng pag-uulan dyan po sa Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, kasama ho ang Bataan, kasama ang Cavite, Batangas, Occidental Mindoro pa rin at ang area ho ng Antique. Kung mapapansin ho ninyo, nung mga nakaraan, ang sa Zambales, Bataan, Occidental Mindoro na lamang yung 50 to 100 millimeters na dami ng pag-ulan ang apektado ng habagat. At ngayon ay mas dumami pa po, no, dahil nga po sa apat na dahilan na aking sinabi. At yung apat na dahilan kaya lumakas ang habagat, pasok po lahat yun. Kaya nangyayari ngayon yung biglang bugso ng habagat o southwest monsoon. Tanong na mga kababayan natin, Kuya Francis, hanggang kailan ba talaga mag-i-stay o hihinto ang habagat o southwest monsoon? Sinabi ko ho, no, ang habagat simula June hanggang September. Pero hindi naman buong buwan na yan, talagang mararanasan natin. Humihina din naman yan. Sa ngayon ho, no, minomonitor natin yung mga bagyo na pwedeng ma-develop, yung banta ng panibagong bagyong tatawaging Neneng at yung mga LPA. Yan kasi ang ating pinagbabasihan kung kailan mawawala at hihina po ang habagat o southwest monsoon. Doon po tayo magdedepende. Kaya dapat lagi ho kayong nakaantabay sa ating weather update. So ito po, bigyan ko po kayo ng mga paalala. Dahil po aktibo pa rin ang habagat o umiiral pa rin sa mikanlurang bahagi ho ng ating bansa at mas dumami pa yung mga lugar na apektado, kailangan lagi ho at araw-araw kayo mag-antabay sa weather update ni Kuya Francis. Ako po, madaling araw pa lamang ay nagbibigay na ng update sa ating mga kababayan kasi merong mga papasok sa eskwela, mga papalao, papasok sa trabaho, kailangan ko po kayong maabisuhan. Sa ngayon, wala pa naman tayo nakataas na gale warning, no? Dahil sa hapon at sa gabi naman ang epekto po ng habagat o southwest monsoon. Pero obserbahan nyo po ang inyong mga lugar, lalo na po sa mikanlurang bahagi ho ng Luzon, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, yan po mga lugar na yan. Kapag bumugso ang habagat at alanganin ng pagpalaot, pwede ho, wag tayong tumuloy. Pangalawa, yung mga low-lying areas po, Metro Manila, ilang bahagi ng Visayas at Mindanao, i-maintain ho natin na malinis at wala pong basura. Kasi yung mga basura ho, no, pag yan ho ay bumara sa kanal, yan po ang pinagmumula ng biglaang pag-flow o pagbabaha. Nangyayari yan kapag meron tayo mga tuloy-tuloy na mga pag-uulan dahil sa habagat o mga bagyuman. Yung pangatlong paalala, lagi ko sinasabi, no, yung kababayan natin, no, sabi daw, ulit-ulit daw yung sinasabi kong Gobags. Alam nyo, mas okay na pinapaulit-ulit ko sa inyo dahil nare-remind po tayo sa dapat gawin, no? Alam nyo, parang tatay nyo na rin ako kahit mukha po akong bata sa inyong mga kababayan ko dahil always po ako nagre-remind. Ito po kasi yung tanging bagay na magagawa ko para yung mga kababayan natin ay maging handa sa mga paparating po na sama ng panahon. Gobags, syempre dapat meron niyang flashlight, merong pagkain, merong cash, merong pito, may tubig, importante po yun. At ito dapat meron din po tayong stock na pagkain na kayang tumagal ng pang ilang araw dahil hindi dapat tayo lagi labas na labas tas bibili, mahirap po yung ganun. Dapat meron tayong stock ng pagkain para anytime na malakas ang ulan, hindi tayo lalabas para bumili pa ng ating pong makakain. Ito pa po, i-safety rin natin ang ating mga importanteng gamit, mga dokumento at mga papeles sa lugar na hindi mababasa. Yung mga appliances unplug, ilagay sa mga lugar na medyo matataas na hindi po maaabot ng tubig. I-double check din po yung mga bubong natin, baka mamaya may mga tulo. Samantalahin nyo kapag umaraw ha, dahil pwedeng may mga butas yan, mapiperwisyo ho tayo. Yung mga bahay din, patibayin, dahil pwedeng magbigay ang habagat ng malalakas na hangin. Dahil nga po, ang habagat is malakas na hangin na nanggagaling po sa West Philippine Sea o Indian Ocean. Yung isa, ipag-pray natin sa Lord na itong habagat po ay wag nang lumakas at yung mga bagyo LPA po ay malusaw. Walang imposible sa Panginoon kung yan po ay patuloy po nating ipapanalangin ho sa Kanya. Alam nyo mga kababayan, itong habagat po, no, ay mas nakakatakot pa po talaga sa bagyo. So, paano ko nasabi? Ang habagat po kasi normally nagpapaulan yan na tumatagal ng 1 linggo hanggang sa 2 linggo. 2 linggo na natin na-experience ng habagat ito. Samantalang mga tropical depression o mga bagyo, category 1 man yan hanggang category 5, nasa 1 hanggang 3 araw lang ito nagpapaulan. At minsan hindi pa nga po tumatama, no? Hindi pa natin nararamdaman yung mga bagyo. And tested yan sa Super Typhoon Sinlaku, Super Typhoon Inday at Super Typhoon Francisco. Yung mga tropical depression, hindi rin ganun karami ang mga pag-uulan na binibigay, no? Tatandaan nyo, kapag sinabing umiiral ang habagat, maraming ulan ho yan.
Kapag bagyo naman, typhoon, super typhoon, yun naman is yung taas naman, yung mga bubong naman natin ang dapat po nating bantayan dahil napakadelikado. I-summarize po natin, pangunahing weather system pa rin na ating minomonitor, siyempre ang habagat pa rin o southwest monsoon na umiiral at lumalakas dahil sa apat ho na dahilan. Uulitin ko, dahil sa bagyo, dahil sa LPA, dahil sa pagbabago ng hangin nito, direksyon ng hangin, dahil po sa pagtama sa mga kabundukan, pagkalat ng tubig at hangin po nito na siyang nagiging biglaang pagbugso po sa mga lugar na direktang apektado. Pangalawang weather system natin, ang LPA na nagbabanta na rin maging bagyo na tatawagin pong bagyong Neneng. Gayun din ang local thunderstorms naman sa hapon at sa gabi, parte ng silangan po ng Mindanao. At kailangan po mag-ingat yung mga kababayan ho natin dyan dahil delikado po ngayon. Ito nga po sinasabi natin na pabago-bago pong panahon. So ito po, siyempre bago tayo magtapos, meron ho tayong salita ng Panginoon at hindi po ito mawawala sa ating update, no? Lagi ko sinasabi kay Kuya Francis, talaga nilalagyan natin ng Word of God para meron po tayong baon sa araw po na ito. Sang ating pong salita ng Panginoon na ating pong babasahin pag-aaralan ngayon ay matatagpuan po sa Jeremiah 29:11. Yung iba po alam na, pero syempre, babasahin ho natin sa Tagalog. Ito pong sinasabi, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito yung mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Naku, napakasarap po pakinggan ang salita ng Panginoon. Ang plano talaga sa atin ng Panginoon, mga kababayan, is yung tayo po ay magkaroon ng masagana at maayos po na buhay. Kung tayo po ay susunod po sa Kanya at magtitiwala. Alam nyo, minsan sinasabi natin na yung buhay natin ay sobrang hirap. Minsan sasabihin natin wala tayong makuhang pagkain, wala tayong makain. Pero tandaan nyo mabuti, mayroon pong perfect timing ang Panginoon. Hindi yan kapag nakaranas tayo ng gutom o hindi tayo nakakain, pinabayaan na tayo ng Lord. No? Hindi po ganun yun. Minsan dumadating yung time natin na tayo po isagana. Pag dumating yung mga time na yon, so pahalagahan po natin. Dahil ang plano sa atin ng Panginoon ay tayo po ay magkaroon ng masagana at maayos po na buhay. So mga kababayan, bago tayo magtapos, siyempre ito, meron tayo. So ito na po, shout out time tayo ngayon at inilista ko po muli para hindi ko makalimutan, napuno po yung papel natin. Yung hindi ko po mabanggit na pangalan, babawi na lang po ako sa next update, palagay na lang po muli, no? So simulan na ho natin. Unang-una po, i-shout out po natin si Ma'am Cristela Belado from Pasig City, si Abelina Ferrer from Pangasinan, Leonilo Estehada from Pangil Isda, Laguna. Ito pong si Ma'am Rosalinda Enriquez from Maribeles, Bataan, si Nepresma Hernandez ng Claveria, Cagayan Valley, si Nanay Flor from Ragay, Camarines Norte, si Ma'am Vicky Fuson, ito po, no, shoutout po kay Nida Chantico, kay Lorna Diocares at Ruperto Bandong. Tama ho ba yung pagkakabanggit ko? Shoutout po kay Mels Dukog ng Polillo Islands, kay Lusing Berturoso, shoutout po sa kanyang family Berturoso from Santa Cruz, Zambales, kay Ma'am Imelda Morilla, kay Sir Roderick Luis at Bandam from Kabulalan, Bacara, at kay Ma'am Gloria Escarcha from Escarcha family, galing po sa Bataan. At shoutout din po kay Ofelia Biernas from Baguio City, kay Nanay Cecil David, shoutout po kay Raimundo Rojas at Cecil David from Masilok, Zambales. Shoutout din po kay Luigi Montalban, Nonoy Montalban ng Barangay Tumabok, Miaugao, Iloilo. Tama ho ba yung pagkakabanggit ko? I-shoutout din po natin si Sir Erwin Sudario from Mandaluyong. Shoutout po kay Fe Cunanan ng San Antonio, Zambales. Kay Ma'am Rosemary from USA. Shoutout po sa inyo dyan, kabayan. Kay Nanay Leseni Dragon from Batolan, Zambales. Kay Tatay Nelson Sara from Kuya Sani, Barangay Dapdap ng Mabalakad, Pampanga. Kay Nanay Vita Ignacio from Plaridel, Bulacan. Shoutout din po kay Ma'am Tess o kay Nanay Tess Macalino from Pampanga. Kay Sir Ronolfo Lotino. Kay Ma'am Rica May from Malolos, Bulacan. Shoutout din po kay Ma'am Novi Takdoy from La Trinidad, Benguet. Kay Tatay Ferry Butala from Laguna.
At ito po, from Victoria, Laguna, shoutout po natin yung team niya sa BSGM, Dred Sancon. So mga kababayan, yan muna ang ating update at yung mga hindi ko nabanggit, bawi na lang po ako sa next update. Maraming salamat po. Ito po muli yung Kuya Francis. At yan lamang ang update natin sa ngayon. Mag-iingat po kayo, lagi magdala ng payong, jacket, kapote. Galaban po sa habagat at sa sama po ng panahon. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.